Right mga kuya, ayan po no. Ito, mayroon akong sasabihin tungkol sa pag-iba ng aking trabaho. Bagkus may mga nagtanong, Sir Darwin Mangusan sir, maraming salamat po sa tanong. Actually, mga kababayan mga kuya, ako po ay isang security officer. So, although nag-start tayo ng talagang ordinary guard, no? Actually, start kong sweldo sa security is 4-5 ang isang buwan. Then naging driver ng armored car unit, then naging detachment commander ng armored team, then naging inspector. So tuloy-tuloy ang promotion ko dahil nga sa talent natin, hanggang sa pinaka last is operation manager ng mga security. So ganun pa man, sa mga pinagdaanan ko ay tungkol sa security is napalaking bagay din. Ang dami kong natutunan. Bagkus medyo hindi nga lang tayo pinalad. Bagkus sakto lang ang kita, sakto ang income, pero nawala yung serbisyo ko sa buong ilang taon, katulad ng benefits yan. So dahil yung kumpanya is hindi naging okay doon sa uli. So ganun pa man, kaya ako nag-shift ng ibang trabaho or ibang ginagawa sa buhay. Bagkus hindi ko inaalis ang pagiging security dahil diyan ako naghubog talaga, no? May lisensya pa naman ako. So anytime pwede ko siyang gawin. Bagkus yun na nga, sa pagiging isang security, kung titingnan natin sa katulad namin bilang isang security officer, sa katulad namin bilang isang security officer, security inspector or security operation manager, yung last kong trabaho, kami ay mayroong lisensya na nire-renew o as is o ngayon 5 years na, dati 2 years. So kahit pa paano, shout out at magandang ginawa yan ni Tatay Digong dahil ginawang 5 years na ang lisensya ng security. So magagamit ko pa rin siya kasi ang expiration ng lisensya ko is 2026. So magagamit ko pa rin siya. So nung hindi na ako naging happy sa aking trabaho, dahil kung iisipin mo sa amin, katulad namin, nagre-renew ka ng security guard license or security officer license, then magre-renew ka pa ng driver license. Kasi nga, bilang kami ay maliban sa security officer kami is pinagmamaniho pa kami ng aming mga boss. So nagda-drive kami, kumbaga pinagmamaniho kung saan-saan pupunta or ano man ang mga gagawin. So kung sumahin mo total, talo kami. Kasi nga bakit? Actually, yung sweldo namin hindi ganong kalakihan, no? Hindi ganong kalakihan. So sa last ko, kaya medyo talagang na-demoralize ako dahil sa last ko, kasing laki lang ng sweldo ng minimum na security guard na 12 hours, no? Buti pa ang security guard dahil pag out na, wala na. Or sa akin ay kahit pag-uwi mo sa bahay, kahit tulog ka or kahit nasa CR ka ay nagtatrabaho ka pa rin dahil ang trabaho namin is 24/7 operation. So sa madaling salita, kahit sa cellphones, messenger or group chat is nagtatrabaho kami. So yung stress nandoon, yung responsibilidad nandoon kahit saan ka. So walang sinasabi sa amin na out ka na, time out ka na, wala ka nang gagawin. So doon ako na pressure, so na stress. Dahil maliban sa stress sa mga tauhan na matitigas ang mukha, matitigas ang ulo, at binigyan mo na ng magandang sistema, is meron pa rin mga hindi okay. So maliban doon, yung mga kliyente pa na kung saan para bang akala mo tunay kanilang tauhan, akala mo kamag-anak kanila na para bang pag may problema ikaw na nga ang sumasalo lahat, para bang ikaw pa yung parang ipapahiya or masasaktan sa mga sinasabi nila. So hindi siya good as tamang magtatrabaho ng isang tao. Kasi kumbaga hindi mo naman sila kaano-ano, pero nagkakaroon ka ng kumbaga sama ng loob sa kanila dahil sa ginagawa nila sa iyo. Bagkus ikaw ay nagtatrabaho lang naman ng tama at nagtatrabaho lang naman ng diretso. So maraming dahilan kung bakit ako nag-shift ng ibang trabaho. So ang pagdadrive ng taxi kasi is noong ko pa talaga gusto magkaroon ng taxi, panahon pa nung unang-una ko. So ngayon sabi ko, itry ko muna
yung magtataksi. So ngayon, nasubukan ko ngayon yung pagtataksi, halos 1 month na, halos kalahati ang nilamang ng kinikita doon sa dati kong trabaho. So yun po yung katotohanan, halos kalahati. So sabi nga, dito sa pagtataksi namin or sa pagbabiyahe is araw-araw holiday. So ibig sabihin ng araw-araw holiday, araw-araw double pay. So ang normal na mamamayan na magtatrabaho or empleyado na katulad nga namin na nasa kumpanya is ang double pay is holiday. Pero sa totoo lang, nung pinanggalingan ko is walang double pay, walang holiday. Fix yung rate na sweldohin mo na kung saan magkano yung in-offer sa'yo. So loging-logi. So samantalang 24/7 ka nagtatrabaho, wala ka pang double pay, no? Then ano pa ba, 'di ba? So wala ka pang double pay. Wala talaga, wala kang night differential, wala. So naka-fix lang siya. Tapos babawasan ka pa ng isis pag-ibig. So wala na, 'di ba? So ganun pa man, malaki ang naikokong contribute namin bilang mga security officer sa company na kung saan kami nagtatrabaho. Sobrang malaki kasi kami halos ang nagpapatakbo ng kumpanya nila. Ang stress lahat nandyan sa amin, pero suswelduhan lang kami ng ganun kalaki, no? Ang masaklap pa doon yung bang hindi ka na-appreciate sa pagsisikap mo para sa company nila. So doon ko na-realize, sabi ko mukhang hindi tama yung mga ganong sistema. So ngayon, dito sa taxi, dito ko mas na-realize. Dito sa taxi, unang-una, yung lisensya ng driver lang ang magagamit mo dito. So, hindi na kailangan dito yung security officer license. So, ibig sabihin, isa na lang ang gagastusin mo. Yung lisensya ng pagmamaniho lang ang i-renew mo na kailangan mong gastusan. Then next, sa kita nga, sabi ko nga, kung doon sa trabaho naman, mas stress pa yon yung trabaho nung una kong trabaho dahil 24/7 operation. So ikaw ang nag-handle lahat, ikaw ang lahat ng may problema, ikaw ang magsosolve, lahat. Ikaw ang mga gaano, araw man yan o gabi. Pero ang sweldo mo naka-maintain sa ganong kalaki kung magkano. So aminin ko sa inyo sa lahat, mababa sa 30 dahil nga binabawasan pa o kinakaltasan pa ng mga benefits na isis pag-ibig. So hindi siya lumalaki ng kahit anong tumbling mo, sabi nga nila, kahit anong sipag mo, kahit anong gawa mo ng paraan, kahit anong pagpapakabuti mo, pero ang sweldo mo, hindi siya lumalaki. Same lang, monthly or 15 days yung natatanggap mo, na wala mang pasasalamat galing sa iyong may-ari ng kumpanya. Dahil sila, nag-aantay lang din at natutuwa lang din pag lumalaki yung kanilang kumpanya. Bagkos, hindi nila tinitingnan, hindi nila ina-appreciate kung paano lumalaki yung kumpanya, kung paano dumadami yung security guard nila, at kung paano napapalago yung kanilang mga kliyente. Siyempre, sa maayos na pamamalakad yan. So, yun po yung mga dahilan kung bakit ako nag-shift ng trabaho. So, dito sa taxi, na-enjoy ko siya, bagkos same ang ginagawa doon sa trabaho namin sa pinanggalingan ko. Umiikot-ikot kami kung saan lugar, kaya napakalaking tulong din na may alam na ako sa mga lugar-lugar. Dahil nagtataksi ngayon ako, alam ko na yung mga lugar. So ngayon, same ang ginagawa kung saan kami nakarating. Same din sa taxi. Bagkos, ang kaibahan lang is yung responsibilidad na katulad ng ginagawa ko sa una is wala na yon. Kaya nawala yung stress, nawala yung sakit ng ulo, nawala yung sakit ng puso. Dahil dito, masaya dahil yung mga pasahero, kinakausap ka, nag-uusap kayo. Minsan masaya yung usapan, ang saya. Pangalawa, yung ibabayad sa'yo pag na masaya kayo pareho, imbis na 50 pesos ginagawa 100. So yun po yung experience ko dito sa pagtataksi. So ngayon, sabi ko nga dito, araw-araw double pay. Lalo na kung masipag ka, araw-araw ay double pay. Ibig sabihin, yung kinikita ko sa pinanggalingan kong trabaho is nadodoble dito. So yun ang kaibahan. So sa oras, walang pinag-iba dahil same din, stress doon sa 24/7. Dito naman hindi ako stress, pero 24 hours ko itong ginagamit yung sasakyan, pero hindi naman nangangahulugan na 24 oras ka ng ikot dyan. Hindi siya ganon. So oras lang din ang bibilangin mo, tatimingan mo lang kung saan malakas yung oras ng pasahero para makuha mo yung tamang kita or income mo. So sa madaling salita, kung naunawaan nyo po ako, doble ang income dito kung saan ako nanggaling bilang isang security officer, bilang isang security operation manager.
So yun po ako, operation manager po ako. Mataas po ang posisyon ko. Ako po ang nag-handle, ako po ang nagdadala ng company at saka yung boss ko. Pero yun nga, pasensya na po boss, no? Kung mapapanood mo man ito dahil hindi talaga nagtugma yung ating landas pagdating sa sistema ng iyong kumpanya. So ayan, maraming salamat po sa inyong mga kaibigan, mga kababayan. Yun po yung katotohanan kung bakit ako iba ng landas ng trabaho. Bagkus hindi ko inaalis yung pagiging security, nandiyan pa rin sa akin yon. So anytime pwede ko pa rin namang gawin yan. Kasi under observation ko pa ang situation hanggang sa susunod na taon. So sa mga ka-5 na natin dyan, sa mga security guard dyan, huwag kayong magtaka kung bakit iba na yung mga vlog ko. Bago sa mga applicant, please apply lang kayo, message nyo ako, mag-PM kayo dito, mag-comment kayo dito sa video na ito kung gusto nyo mag-apply at sasamahan ko kayo mismo, isasakay ko kayo dito ng libre. Wala po kayong babayaran, dadalhin ko po kayo sa security agency, New Mabuhay Security Agency in Mesa, ika nga. Shout out Sir Gilbert Manila and Sir Hans Manila. Yan, yun diyan ko kayo dadalhin, isa sa pinakamalaking agency yan dito sa Pilipinas na kung saan napakaganda ng mga benefits at servisyo nila sa kanila mga security guard. Yan po mga kaibigan, no? At sana po paki-like and share ng video ito at sana subaybayan ninyo ang aking mga upload video dito sa aking channel, Kuya Isko Official and Guwapong Biyahero. So nakahinto lang tayo, no? Dito tayo ngayon sa may Mother Ignacia, Quezon City. Kumain tayo doon sa may Paris dyan na sa kanan ko, sa kaliwa ko. Kumain tayo at ito, nag-vlog tayo ng konti. At yun na nga, bali, ito yung aking, kumbaga, ipapaalam ko sa inyo, yung situation ko, kung bakit iba na yung mga video na inyong muna napapanood sa ngayon. Ayan po, sana like and share po and paki-subscribe yung ating channel, Kuya Isko Official and Guwapong Biyahero TV at siyempre yung ating Facebook account, Charles Francisco. So mabuhay po ang lahat, bye-bye po at thank you very much. Mga security guard, siya si Guwapong Biyahero